at sa ating mga listeners. Senator, magandang hapon. No? Napanood niyo po ba yung naging press con ni Senador Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con niya. Yan po, makikita po, ito, piniplayback natin yung bahagi. Isa nga dun sa mga sinabi niya kanina, inilihis nga daw, inililihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok yung ano. Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yun. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng anomaly ang pangalan ni Senator Bongo, Senator. Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan noon parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ho napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin, dokumentado Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito, galing sa DPWH at COA. Oho. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi, di ba, siya yung sidekick ni Digong Maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magkadugtong bitukan nila So kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon, hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob dyan sa isasampan yung plunder, Senator? Ano pong ibig niyo sabihin? Kasama rin po ba dyan yung frigate? Kasi Yung naalala ko, Kasi marami Iba po yun. di ba? Iba pa yun. po yun. Ano po yung lalaman nitong mga reklamong ihahain ninyo? Ito po, mga kontrata, mga kalye, yung mga farm to market roads, pati flood control projects na joint venture nila with the Diskaya. Kaya kita mo kung paano magsinungaling na hindi nila kakilala. Mismong si Mayor Vico Soto, ang sinasabi na ang amo nito ni Diskaya ay si Bongo. Kasi tingnan mo, sumibol yan. Lumago yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Paniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang
walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo. Ganun lang ho kasimple yan eh. Oo. Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito. Ito yung kanilang mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Senator Sani, nabanggit niyo na rin lang mga diskaya. Kahapon, officially, nag-withdraw na sila na hindi na sila makikipagtulungan dito sa investigation. Anong thought mo rito, Senator? Yun na nga po, anong dahilanan. Kasi nung tinatanong siya tungkol sa mga kontrata niya with yung CLTG, na ito yung kumpanya nung tatay ni Bongo, ayaw nang umamin. Okay. Hindi pwede yan. Diba? So, pinoproteksyonan niya. At CLTG mismo, yan yung pangalan ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Diba? Tapos sasabihin niya wala daw siyang kinalaman nun. Hindi pa raw siya pinapanganak, meron na nun. Bakit may initial na niya? Pinagloloko naman tayo, wag naman ganun. ang kiniklaim ng mag-asawang Diskaya, ang naging dahilan ng kanilang pag-atras para sa application nila sa maging state witness, dahil doon sa komento na ng ICI na wala daw ni isa ang potential na maging state witness. Wala ba talagang potential itong mag-asawa na maging state witness? Alam niyo, depende nga kasi yan eh. Pag nakita mo yung mga